sa ating prayer. Yun pong ating tinalakay po last Sunday. Sino na po nag-schedule na ng ano, meron na pong personal prayer. Yung wala ka noon talaga, nagsimula ka na. Meron na po ba o wala pa rin? Hinintay nyo pang magkaroon ng emergency bago kayo manalangin? Hintayin nyo pang nakahiga kayo o buhatin kayo ng 6 na tao? Amen. Kaya dapat po, kinakailangan po na magkaroon tayo. Last Sunday, topic natin, yung tinuro ng Panginoong Jesucristo, na magkaroon tayo ng personal prayer. Amen? Tandaan nyo yung mensahe natin. Hindi lang to pakikinggan mo ngayon, ina-apply din to sa ating mga buhay. Sayang lang yung nandito tayo. Hindi naman tayo minamadali, pero kinakailangan. Ito yung gusto ng Panginoon para sa atin eh. Basta't ang maganda ron, ini-aim mo na talaga yung bawat napapakinggan mo, ina-apply natin sa buhay natin. Amen? Ngayon po, ay ang pag-uusapan po natin ngayon, yan, never stop praying. Yan po yung pag-uusapan natin. At yung mensahe pong yan ay may kaugnayan po yan sa salitang perseverance. Yung pagiging matyaga, matiisin. Amen? Pagdating po kasi sa pagiging matyaga, maraming mga tao na bumabagsak dahil nagiging natural sa atin na gusto natin yung komportable. Diba? Ayaw natin yung nahihirapan eh. Ayaw natin yung naghihintay. Gusto natin agad-agad. Diba? Kaya nga nauso yung mga instant eh, no? Lahat nasa isang lalagyan na lang. Diba? Kaya ang tao nagiging ganon din. Ayaw na rin maging matyaga. Alam niyo po ba na maganda yung naibubunga ng pagiging matyaga natin? Ang sabi po ng Romans, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Tignan natin, ang ganda ng no? Ang ganda ng resulta o bunga sa atin kapag marunong tayo po ay matyaga. Lalo na pagdating sa pananalangin ay atin pong tinatalakay. Ano pa yung sinabi po dyan? Ang sabi po naman sa Hebreo, kaya na nga. Ayan, balik natin. Ayan. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunodin nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo yung kanyang ipinangako. Ayan, dito makita natin, kapag tayo raw po pala ay matyaga, matiisin, yung ay nasusunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya po ito ay mahalaga nga po yan eh. Alam niyo po, nung tinalakay natin last Sunday, yung personal prayer, mahalaga po yan. Diba? Mahalaga yan dahil tinuro ng Panginoon yan. Pero alam niyo po ba na mahalaga rin yung lagi tayong nananalangin. Kasi itinuro rin ng Panginoon na dapat tayo ay lagi rin nananalangin. Yung tinuro natin last Sunday, yung pumapasok ka sa kwarto, meron kang quiet time, meron kang personal prayer. Diba? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, yung lagi kang nananalangin. Diba? Magkaiba naman yon. Kaya dito makita natin, binubugbog tayo, diba? Yung pinakalayo na nga natin, maging parte ng buhay natin na maging mapanalanginin tayo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, alam natin talagang laging nananalangin yan. At itong tatalakayan natin, yung maging mapanalanginin, ay laging nananalangin, ay maganda yung magiging magiging epekto sa buhay po natin. Basahin po natin yung ating talata. Yan. Yan yung madaling kabisaduhin, di ba? Pag nagkaroon tayo ng memory verse. Yan ang 1 Thessalonians 5:17, magsapanalangin kayong walang patid. Yung ibang mga verso niyan, maging matyaga kayo sa panalangin, tuloy-tuloy sa pananalangin, diba? Isa lang naman yung binabanggit diyan, walang iba yung pagiging natin. Yung word na pagiging matiisin natin at maging mataga natin pagdating po sa pananalangin. Siyempre, pamagatan po natin yan, never stop praying. Huwag po tayong hihinto sa pananalangin. Siguro yung iba, yung mga first time, o yung mga ngayon lang, mga bago pang manampalataya, ano ba sinasabi ni pastor na hindi hinto sa panalangin? Ano ba, tuloy-tuloy na ba? Wala nang preno-preno. Mamaya to, papag-usapan natin kung ano ibig sabihin po niyang bagay na yan. Meron po muna akong tanong. Yan. Ano ang pagkakaiba ng cellphone at ng fire extinguisher? Amen. Bibigyan ko ng Adidas Zero. Glenn. Ano ang pagkakaiba
cellphone at ng fire extinguisher? Sino po sasagot? Huwag yung nandito na ng umaga, alam niya na yung sagot eh. Sino ba yung magagaling natin dyan? Mga mahuhusay natin dyan. Amen. Ano lang, idea lang. Ano yung pagkakaiba? I-relate yun sa prayer. Siyempre, may kaugnayan sa prayer yan. Ayan, nagtataas yata si ate. Ate, nagtataas ka ba ate? May nagkamot ka lang. Kuya Glenn, alam ko magaling si Kuya Glenn eh. Kuya Glenn, ano ang pagkakaiba? Tanong mo dyan sa mga katabi mo magagaling. Ng cellphone at ng fire extinguisher. Idea lang. Wala namang ano. Yung cellphone po, yung iPhone 16 Pro Max fully paid. Ginagamit araw-araw. Yung fire extinguisher naman, kapag may emergency lang. Parang nabigyan ng tips si Glenn. Hindi, Glenn. Tama si Glenn. Ang galing nga. Di ba? Tama, di ba? Yung cellphone, ginagamit mo araw-araw. Ang galing talaga ni Glenn. Kaya takbo na kayo. Nakakatalino pala yung takbo. Di ba? Di ba? Yung cellphone, ginagamit mo araw-araw yan. Pero yung fire extinguisher, kailan mo lang ginagamit yan? Pag emergency lang. Minsan, di ba? Sa ating mga pananalangin, parang ganun din po tayo eh. Di ba? Sa kasamaang palad, parang ganyan din tayo. Kapag may emergency, doon lang tayo nananalangin. Pag wala, hindi tayo nananalangin. Dapat ang panalangin kasi, laging ginagawa yan, hindi lang pag emergency. Ang problema kapag nawalan ng trabaho, nagkasakit, merong na-disgrasya, doon ka lang nagpe-pray. Pero hindi ka nagpe-pray, hindi tayo nananalangin lagi. May problema at wala, dapat nananalangin po tayo. Huwag tayong maging katulad ng gamit na fire extinguisher na pag meron lang emergency, pag may sunog, doon mo lang siya gagamitin. Di ba ang cellphone araw-araw ginagamit mo yan eh. Ang cellphone ginagamit, kaya dapat ganun din po yung gagawin natin na araw-araw, dapat lagi po tayong nananalangin sa buhay. Kaya po, yan po yung tatalakayin natin ngayong araw na ito na tungkol po sa pananalangin walang patid o yung tuloy-tuloy na pananalangin o maging matyaga sa pananalangin. Gusto kasi natin na matutunan itong ganitong bagay. Naku, pag na-experience nyo po sa buhay nyo ito, makikita nyo na napakasaya at napakagaan ng buhay. Amen. Kaya sabi nga po, ito po yung panalangin tuloy-tuloy ay di ibig sabihin na mananalangin ka ng walang patid sa loob ng 24 oras o 7 araw sa loob ng 1 linggo. Ang ibig sabihin po niyan, manalangin ng walang patid ay nangangahulugan mananalangin ng madalas, may pagpupursige, kahit sa gitna ng ating pang-araw-araw na gawain at sa anumang pagkakataon sa bawat araw. Example, di ba? Halimbawa, yung mga estudyante. Pagkagising mo sa umaga, ano ginagawa mo? Kukunin yung cellphone, di ba? Dapat doon magsisimula ka ng manalangin nun. Ito yung sasabi natin panalangin walang patid. Magsisimula ka ng manalangin nun. Paggising mo pa lang, Lord, salamat po. Diba? Meron kang bagong buhay. Isang panibagong umaga. Isang panibagong pag-asa. Maraming salamat po. And then, di ba? Pupunta ka na, kakain ka na. Di ba? Ipagpe-pray mo ulit yung pagkain. Lord, salamat sa pagkain. Di ba? Salamat sa pagkain. Naway makasapat ito sa pangangailangan ko, Lord. Pakalinisin mo itong pagkain to. Ngayon, anong gagawin mo? Aalis ka na, bago ko umalis, may exam. Lord, tulungan mo nga po ako, gabayan mo ako, may exam po kami ngayon. At Lord, di ba, pag alis ka na, ingatan mo po ako sa aking mga daraanan. Ganun yung tuloy-tuloy. Yun yung ibig sabihin na hindi yung tuloy-tuloy ginagawa, di ba? Sa bawat sitwasyon, ginagawa mo yung ganun bagay. Pag nandun ka na sa school, merong mga sitwasyon, minsan may kinakailangang ipanalangin, di ba? Mananalangin ka pala, kaya lang hindi na malakas. Di ba? Yung ano lang, yung nakikipag-usap pa lang, yung ang simple na lang, tahimik na lang, Lord. Halimbawa, meron kang kaklase na problema, nahihilo, hinimatay, Lord, tulungan nyo nga po si Norma, Lord, masama po yata yung kanyang pakiramdam. Diba? I know, Lord, kayo po yung great healer. Ganun.
Ganun po yung ibig sabihin, walang patid na panalangin. Laging nakadirekta ka sa ating Panginoon. Hindi lang sa mga estudyante, sa ating pong lahat sa araw-araw na ginagawa natin. Dapat ganun po yung sinasabi natin na tayo po ay nananalangin araw-araw. Amen? Kaya next, ito po yung tatalakayin natin ngayon. Ang maunawaan natin, bakit natin kailangan manalangin ng walang patid araw-araw. Dapat maintindihan natin at maisagawa po natin yung ating panalangin araw-araw. Kayo ba, sino yung mga gumagawa ng ganyan? Pakitaas nga po yung kamay. Be honest po. Ayan, si Tatay Mario. Sino pa po? Sino yung nasa likod? Si Prince ba yun? Si Kuya Lester. Di ba? O, di marami pala. Lahat pala kayo makikinig ngayon kasi hindi nyo ginagawa yan. Para gawin po natin. Di ba? Kaya pag alis pa lang ng bahay, dapat nanalangin kayo. O kaya kung hindi kayo aalis, yung asawa nyo, yung mga anak nyo, ipanalangin nyo yun. Di ba? Panalangin natin yung mga bagay na yun. Kaya po, mahalaga po. Kaya lang, yung panalangin natin dapat talagang, sabi natin, by the will of God, be positive tayo. Di ba? Naalala ko lang yung nakita ko sa Reels eh. Sabi nung nakwento ko na kay Mrs. ito eh. Sabi niya, sige, magsimula, may opening prayer sa estudyante. Sabi, Lord, ingatan mo po ay yung aking pong teacher, wag po sana siyang ma-hold up at wag po sana masaksak sa taligiliran. Lord, pag sa daan, wag po sana siyang masagasaan, puro negative. Pinapanalangin, wag naman ganun, di ba? Wag ba? Pag daan po, wag po sana siyang masagasaan ng jeep, ilayon po siya sa mga... Sabi ng teacher, amen mo na, amen mo na. Wag gano'n naman pagkalalang. Wag manalangin kayo sa iba. Wag naman gano'n napanood ko lang doon sa Reels. Diba? Kaya dapat naman be positive tayo pag sa pananalangin natin. Amen? Pag nanalangin tayo sa iba. Amen? Ngayon po, ay papausapan natin bakit kailangan maunawaan natin na lagi tayong nanalangin. Number 1, prayer give privilege access to God. Diba? Ang panalangin daw, nagbibigay daan to para makalapit tayo sa Diyos. Amen? Di ba kasi, ang panalangin kasi, dialogue yan. Pag sinabing dialogue, dalawa nag-uusap. Pag monologue, ikaw lang hindi. Ang panalangin, hindi yung monologue na ikaw lang. Bagamat sa pananalangin, ikaw lang yung nagsasalita. Pero tandaan mo, ang Diyos nagsasalita yan. Bagamat ikaw yung nagdadalangin, nagsasalita ka, pero ang Diyos nagre-respond yan. Siyempre, hindi magsasalita naman sa iyo ng Yung respond dyan, yung answered prayer. Kung ano yung magiging tugon. Yun po yung dialogue. Siyempre, yun po yung pinaka-dialogue, yung pinaka-binabanggit ng ating Panginoon. Amen. Kaya dito makita natin, tayo po, binigyan tayo ng access, binigyan tayo ng pribilehiyo para makalapit sa ating Panginoon. Sabi nga po ng talata, Hebrew 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ba yung term pa lang, huwag mag-atubili. Diba kung bang kinakailangan ba, ano ba yung pinakamababaw na mag-atubili? Agad-agad dapat, diba? Huwag tayong magdalawang isip na lumapit sa mahabaging trono. Ibig sabihin yung mananalangin tayo. Siyempre, sa mahabaging trono ng Diyos, yung tayo lumawit, manalangin. Upang makamtan natin yung habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Di ba? Kaya nakita natin, yung panalangin, yun yung nagagawa niyan. Di ba? Kaya makita natin dito, na tayo bilang anak ng Diyos. Di ba? Kayo po ba ay anak ng Diyos? Amen. Taas nyo nga yung kamay niya, anak ng Diyos dyan. Amen. Yung iba, kaninong anak yung iba? Anak po ako ng nanay ko. Okay, sige po. Tignan natin kasi alam naman natin, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Medyo Anak ng Diyos tayo lahat sa laman. Dahil nagmula tayo kanino? Kay Eva at Adan. Doon tayo lahat nagmula. Kaya anak tayo ng Diyos. Pero hindi po lahat sa Espiritu. Bakit? Ang sabi po ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Siyempre, pag ginawa mong negative yan, pag hindi ka tumanggap, hindi ka sumampalataya, hindi ka rin bibigyan.
ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga po kinakailangan tinatanggap muna natin ang Panginoon eh. Di ba doon sa mga wini-win natin, yung mga pinapanalo natin kay Kristo, kinakailangan tanggapin muna nila si Kristo. At yung pantanggap nila may kasamang sampalataya. Kapag ginawa na yon ng isang tao na pinanalo kay Kristo, yung karapatan mo maging anak ng Diyos, naroon na sa'yo. Kaya yung access, di ba meron kang God the Father, na pinanala yung topic natin nakaraan na dadalangin tayo sa Ama. Meron ka na kayong pribilehiyo na lumapit doon. Gamitin mo lagi yun. Manalangin ka lagi. Gamitin mo na yun. Siyempre, biro mo God the Father yun eh. Di ba? Diyos Ama yun, siyempre, makapangyarihan yun. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kaya kung ano man yung dinadalangin, pinakikinggan tayo ng Diyos. Kaya yun po yung dapat natin gawin. Bilang mga anak ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba sabi nga po rito? Tayo po'y anak ng Diyos at pribilehiyo natin ito at buong tapang to sa pamamagitan ng waling patid ng panalangin. Buong tapang natin gawin na talagang lumapit lagi sa Panginoon. Amen? Buong tapang di para ipagyabang natin na tayo anak ng Diyos, kundi ipakita natin na tayo makalapit lagi sa Diyos at walang pag-anilangan makalapit at malaya. Malaya tayo makalapit ng may pagpupursugi. Kaya nga po, para sa mga sumusunod, ito yung nagiging bunga kapag lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Sabi diyan, yung makamtan natin yung habag ng Panginoon. Di ba? Yung mercy of God. To receive the mercy of God, makamtan natin yung habag ng ating Panginoon. Di ba? Yung ahawa ng Panginoon. Ano ba yung mercy ng Panginoon? Ano ba yung yung kagandahang loob niya na matulungan tayo doon sa mga ating mga pangailangan. Di ba? At syempre, in general niyan, yung tayo ay mailigtas sa ating mga buhay. Kaya makita natin, kapag lumalapit ka, nakikita ng Diyos, di ba? Matatanggap mo yung habag ng ating Panginoon. Dahil alam niya na lagi kang tumatabilang kanyang anak. Di ba tayo? Ang mga magulang, nakita niyo yung mga magulang talagang kahit anong mangyari, hindi niya pababayaan yung kanyang anak. Di ba? Hindi niya pababayaan. Ewan ko, meron pa rin mga magulang, pero siguro, bihirang-bihira yung mga magulang na magpapabaya sa kanyang mga anak. Ganon din po yung Diyos natin. Kaya pag tumalapit tayo, yung mercy niya, lagi niya ibinibigay sa atin. Kapag sa panahon ng pangangailangan natin, nandyan lagi ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi dyan, to receive grace to help in time of need. Sabi dyan, kaya't huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ba? Kapag pala tayo laging dumadalangin, meron tayong biyaya na sa panahon ng pangangailangan natin ay nandyan lagi ang ating Panginoon. Nakaantabay lagi. Kaya nga ang ganda ng kanta ng etong kantang ito, talaga ito pag kinakanta to, ay ako po'y talagang naiiyak eh. Ayan, ano ba yan? Ayan, sa biyaya mo lang ako nabuhay. Kantahin mo nga, Ramil? Di ba, para marinig ko namang boses mo ulit. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, di ba? Ganon? Ang ganda kasi ng tayo ba, di ba? Ako, sa totoo lang, mula nung tumungtong ako nung 40, kaya pala 40, ay life begins at 40. Doon ako nagsimulang nagkaroon ng hypertension. Nung nagsimula ako ang dami ko nang naramdaman sa katawan. Di ba? Kaya sabi ko nga, Lord, pag naglalakad ako minsan mag-isa, sabi ko, pag nakikita ko yung ibang mga tao na na medyo malalakas, may sakit, alam mo, Lord, sabi ko nga, sa biyaya mo na lang talaga ako nabubuhay. Siguro kung wala po kayo, baka wala na rin eh. Baka nakahiga, bedridden na rin tayo. Kaya baka wala na tayo sa mundong ito. Diba? Kaya yung buhay natin, dahil lagi tayong nananalangin sa Panginoon, meron tayong access sa Panginoon, sa biyaya na lang ng Diyos, tayo'y nabubuhay. Diba? Ano pa dyan? Diba? Ito, bagamat kanta, napakaganda. Sino ba nag-compone ito? Sa biyaya mo lang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Diba? Kaya makita natin, yun yung napakaganda kapag lumalapit ka sa Panginoon, sa mahabaging trono ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon na andoon eh. Diba? Kaya
Huwag nating i-miss yung gano'n. Sayang naman. Kinlaim mo na ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi ka nariringgan ng makipag-usap sa Kanya. Siguro, nananalangin ka lang, ewan ko lang, baka kahit pagkain, di tayo nagpe-pray. Diba? Kaya nga yun yung kaya nga alam nyo, di ba, merong sa Bible na, yung kahit yung may lason, hindi ka malalason. Siyempre, kapag pinanalangin mo yon, di ba, alam mo naman na kahit sabi nga ron, hindi mangyayari sa atin yung ganong mga bagay. Amen? Kaya ito, maganda po na kinakailangan binigyan tayo ng pribilehiyo ng Panginoon na makalapit sa Kanya. Siyempre, ito nga po yung pinamaganda, yung biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Nandiyan po lagi ang ating Panginoon. Amen? Naramdaman niya ba natin sa buhay natin yan? Kapag lagi po kayo nanalangin, makikita niyo po ang Diyos. Diba? Ako nga, diba, minsan pag nag-aano tayo, nasa labas ako, medyo minsan sumasama pakiramdam natin. Pray ka agad, Lord, di ba? Laging tinatawag ka agad, you're my Jehovah Rapha. Di ba? Tinatawag ko agad ang Panginoon eh. Di ba? Alam ko, you're my healer. Sabi ko, ikaw yung buhay ko sa iyo yan. Di ba? Tapos nire-review ko si Satan. Diba? Kaya ganoon, kaya kailangan, yung sa sarili ko, sabi ko, sa biyaya na lang talaga ako ng Diyos na bubuhay. Amen? Kung wala yung Panginoon, siguro wala na rin po. Amen? Yan po yung una. Pangalawa, prayer brings powerful assistance from God. Amen? Yung prayer daw, yung panalangin daw po, nagbibigay ito ng makapangyarihang tulong sa ating Panginoon. Amen? Ito po yung ating talata. Ang sabi po niyan, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin, yung mga bagay na di abot ng ating kaalaman ng tao ay ipapahayag ng Diyos. Kaya tignan niyo po yung ganda ng nananalangin ha. Ipapahayag ko sa iyo yung mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kasi marami pa tayong bagay sa mundong ito na hindi natin pa alam. Ano-ano po yung mga bagay na yun? Una, yung mga plano, yung future natin. Alam mo ba yung future mo? Alam ba natin yung future natin? Nekard, alam mo ba kung sino na mapapangasawa mo? Di ba? Hindi pa. Kaya dapat ipinapanalangin mo yun. Di ba? Alam mo ba? Sinabi na ba ng Diyos sa'yo? Na Nekard, ito yung, hindi ba? Sinabi na ba? Dapat alam din nung sinabihang babae. Di ba? Kaya dapat, lagi tayo nananalangin sa Panginoon para alam natin kung ano yung plano niya para sa atin. Alam mo ba kung saan ka talaga titira? Dito ka ba talaga sa Baseco? Dito ka na ba yung talagang permanenteng tahanan mo? Yung ba yung magandang plano ng Diyos sa'yo? Diba? Kaya nga, ang sabi po ng ng Jeremiah, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wala namang nakakaalam ng plano ng buhay natin maliban sa Diyos eh. Bagamat ito, lagi sinasabi natin, ito ay naka-address yan sa mga Hudyo. Diba? Nung sila po matitigas ang ulo at pinababalik sila, sabi niya, ito yung magandang plano ko sa inyo. Diba? Kaya po sa atin din, ang Diyos naman, yung mga plano niya sa atin para sa ikabubuhay. Ang problema, hindi natin inaalam. Bakit? Hindi ka nananalangin eh. Ang sabi nga ng John 16:24, I think 24:26, hanggang ngayon hindi ka pa nananalangin kaya wala kang tinatanggap. Wala kang tinatanggap. Hindi kaya makita natin yung iba sa atin dito, nananangan sa kanyang sariling karunungan para doon sa mga plano niya sa buhay. Magaling naman ako, matalino ako eh. Kaya ko yan. Alam ko yung magiging future ko. Diba? Ikaw yun. Pero alam naman natin, ang God ang ating creator, siya yung nakakaalam sa atin. Diba? Kaya nga sabi nga, diba, yung buhok natin, alam niya yung bilang eh. Meron na bang computer na kayang bilangin yung Tanong niya ako kay AI kung kaya niyang bilangin yung buhok. Kay ChatGPT. Hindi pa, Diyos pa lang eh. Ibig sabihin, kung alam niya yung bilang ng buhok, alam niya rin yung buhay mo, kung alam niya yung plano niya sa buhay mo. Ano yung magandang plano niya?
kung mabibilang niya yung buhok mo. Biro mo yung mabilang yung buhok, alam ng Diyos. Di ba? Kaya dapat makita natin, di ba? Sabi rito, dapat laging lumulog tayo sa mahabaging trono ng Diyos. Di ba? Sabi nga sa Jeremiah, ipaalam sa atin yung mga bagay na hindi natin alam. Di ba? Ano pa? Hindi lang yung mga plano natin, yung understanding God's will. Yung maunawaan mo yung kalooban ng Diyos. Siyempre, pag kalooban ng Diyos, yun yung maganda eh. Pag kalooban natin, di ba? Kadalasan, gusto ng tao yung kanya yung masusunod. Alam naman natin na kung talagang anak ka ng Diyos, hindi pa hintulot ng Diyos na mangyari, na yung kalooban mo mangyari sa iyo. Ang sabi nga po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Alam niyo po, kapag lagi tayong nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos, inahayaan nating baguhin ng Diyos yung ating mga pag-iisip. Kasi ang pag-iisip natin, laging gusto natin, me, ako, ito ang gusto ko. Diba? Puro sa atin eh. Diba? Kaya lagi nakikita nyo, marami laging tinatalakay yung kalooban ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, yung tao laging gusto niyan ako. Yung siya yung lagi yung masusunod. Yung gusto niya yung lagi masusunod. Alam naman ng Diyos, pag yung gusto mo, sigurado na hindi yun ang gusto ng Panginoon. At nasisiguro ng Panginoon na maraming pagkakataon, sa maraming sitwasyon, hindi yun yung para sa'yo. Kasi iniisip lang natin yung ating kasiyahan lagi doon sa bagay na yun. Kaya dito makita na sabi dyan, sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo yung kanyang kalooban. Doon pa lang natin maiintindihan, doon pa lang natin maunawaan yung kalooban ng ating Panginoon. Ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa aking trabaho? Ano ba yung kalooban ng Diyos doon sa aking mga anak, sa aking pamilya? Diba? Yun yung mga tinalaki. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa aking future partners in life? Diba? Kaya kailangan, yun ang inaano natin sa Panginoon eh. Kaya nga dito, sabi nga natin ba sa una, diba kinakailangan din natin doon yung perseverance. Diba kinakailangan maging matyaga. Lagi lang tayong nananalangin, huwag tayong susuko sa ating panalangin para maintindahan natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Doon pa lang papasok, nakita natin, pag inalam mo yung will ng Diyos, doon mo malalaman kung ano yung mabuti, kung ano yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. At yun na nga po yung ganap na kalooban ng ating Panginoon. Ba? Magagawa lang natin yan sa pananalangin. Hindi natin makukuha yan sa eskwelahan. Hindi nyo makukuha sa trabaho yan. Sa Diyos mo lang makukuha yung mga bagay para malaman natin yung ating mga kalooban. Yung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Sorry po. Di ba yung kalooban ng ating Panginoon? Kaya nga po, kapag tayo'y nananalangin, doon na alam ng Diyos na yung tulong niya nandyan lagi. Di ba? Sabi nga, yung powerful assistance, ibinibigay niya para sa atin. Amen. Pangatlo, ayan, something you don't understand why it happened. Diba? Meron kasi sa mga buhay natin na minsan nangyayari, na parang napaka-imposible. Iniisip natin, Lord, bakit kaya nangyari? Natatandaan nyo ba yung ano po? Yung nabangga ng nasa high age ba yon? Yung sa Tarlac, yung sa toll gate. Alam nyo po ba, puro Christian yung sagay doon. Pupunta sa gawain yun eh. Ang tanong, di ba? Ang tanong nga natin, bakit nangyari yon? Bakit nangyari, di ba, Christian, nag-pray na yon bago umalis. Pero ba't namatay sila? Ang sabi nga ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kapag ang Diyos mahal mo, sabi diyan, gumagawa siya, pag sinabing sa lahat ng bagay, mabuti at masama, magkasama ron. Kasi minsan may nangyayari sa atin mga negative, hindi masasama. Minsan ang tingin natin, parang hindi mabuti ang Diyos sa atin eh. Pero alam niyo po ba, dumarating sa punto natin, ipinahihintulot ng Diyos yung ganong bagay para sa ikabubuti natin yun eh. Kaya nakita nyo, kapag sa pananalangin, something you don't understand why it happened, ihahayag ng Diyos yun. Di ba? Kaya sinabi niya sa Jeremiah
Yung mga bagay na dakila at hindi mo pa alam, ihahayag ko sa iyo yan. Sa pananalangin niya lang sasabihin yan. Di ba? Bakit nangyari ito? Di ba? Bakit bumagsak yung negosyo? Bakit natanggal ako sa trabaho? Di ba? Lahat ng mga bakit natin sa buhay na hindi mo maintindihan, ang Diyos lang ang makakasagot niyan. Diba? Sabi nga niya sa Jeremiah, sasabihin niya yung mga bagay na yan. Ang problema nga, hindi ka lumalapit. Hindi tayo nananalangin. Lalo na, di ba, sabi nga natin, dapat lagi po tayong nananalangin, palagi tayong nanadalangin sa ating Panginoon. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung pangalawa natin. Una, yung privilege access to God, di ba? Makapanalangin tayo. Pangalawa, yung powerful assistance from God. Pangatlo, prayer show our deep trust in God. Kapag tayo po yung nananalangin o laging nananalangin, tandaan nyo, nagpapakita yan ng masidhi at malalim na pagtitiwala mo sa Diyos. Bakit? Siyempre, nakita mo naman, di ba? Kaya ka nga lumalapit, alam mo, hindi mo kaya eh. Kaya yung mga tao, lalo yung mga Christian, yung mga anak ng Diyos na hindi nananalangin, ibig sabihin, sa totoo lang, wala kang tiwala sa Diyos. Bakit ka hindi nananalangin? Kaya mo na bang mag-isa? Diba? Kaya dito, mahalaga yung pananalangin. Napakasimpleng gawain pero hirap na hirap tayong gawin. Pero alam nyo ba, yan yung pagpapakita mo ng trust and humbleness to God. Bakit? Lahat kasi ng bagay inilalapit mo sa Kanya. Ang sabi po ng 1 Peter 5:7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang ganda, no? Sabi niya, ipagkatiwala natin yung lahat ng alalahanin. Lahat ng alalahanin natin, di ba? Sa buhay sapagkat siya yung nagmamalasakit. Siya yung tutulong. Di ba? Basta't ang mahalaga lang yung word na binanggit niya, ipagkatiwala. Kaya nga sa buhay natin, kapag sa ating mga buhay, ano man tayo, kabataan man tayo, may asawa man tayo, o biyuda man tayo, o ano man yung sitwasyon, dapat yung buhay natin, yung bawat ginagawa natin, yung bawat alalahanin natin, inilalapit natin sa Panginoon yan. Diba? Inilalapit natin sa Panginoon yung mga bagay na yan. Kasi walang mangyayari kapag sa sarili natin lamang eh. Diba? Kaya nga ito yung nangyayari kapag pinagkatiwala natin sa Diyos, sabi dyan, teach the proper way of living. Tinuturuan tayo yung tamang tatahakin natin sa buhay. Almost parang yung sa number 2 yan eh. Ang sabi nga dyan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Madalas inisip natin, magaling naman ako, marami naman akong pera, malaki sahod ko, di ba? Gwapo ako, maganda ako, malakas ako, cum laude ako. Hindi mo na kailangan. Hindi mo sinasabi na Diyos na hindi ko na kailangan manalangin. Pero yung hindi mo ginagawa, yun na rin yun. Hindi ka lumapit, hindi ka nagtitiwala sa Diyos eh. Kahit sabihin mong alam mo, lapit lang sa Panginoon. Diba? Idulog lang natin sa Panginoon kahit alam mo na yung bagay. Ilapit mo pa rin kayo. Sabi niya, di ba? Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Pero po, yung mga landasin ng buhay mo, gagabayan ka niya. Iisa-isa, anak, ito yung kunin mong kurso. Anak, ito yung trabahong kunin mo. Diba? Anak, ito yung pipiliin mo na mapapangasawa mo. Diba? Ganun ang Panginoon. Gagabayan ka niya. Kasi bakit? Pag laki kang dumadalangin, maririnig mo lagi yung tinig niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang prayer, dialogue yan. Kapag hindi ka nakikipag-usap, wala kang communication sa God, ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo? Hindi ka naman niya basta-basta bibigyan eh. Kahit alam niya yung pangangailangan natin, di ba sinabi sa Mateo, yung pangangailangan natin, alam niya yan, kailangan niya, pero kailangan mo pa rin manalangin. Kailangan mo pa rin lumapit sa mahabaging trono ng ating Panginoon. At gusto niya lagi mong ginagawa yan. Hindi lang doon sa nanloob ka sa loob ng kwarto na nananalangin ka. Kinakailangan sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, kung kinakailangan mong manalangin, yung nananalangin ka sa sarili mo, sa ibang tao, diyan mo pinakikita yung masiding
pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya nga makita natin, sabi niya, papatnubayan ka doon sa mga tatahakin mo. Ano ba yung mga tatahakin mong buhay? Ano ba yung mga, kaya nga sabi natin, alam mo na ba yung purpose ng Diyos sa iyo? Di ba? Kaya minsan nagkakamali tayo eh. Bakit? Nagde-decide tayo nang hindi tayo lumalapit sa Panginoon eh. Yung pipiliin natin kurso, yung pipiliin natin trabaho, yung pipiliin nating negosyo, at higit sa lahat, yung pipiliin nating mapapangasawa natin. Di ba? Dapat inilalap. Kasi, tandaan natin, lahat ng ginagawa mo ngayon, yung resulta niyan, after niyan. Kaya wala tayong dapat ibang sisihin kundi yung sarili natin kung pagdating ng araw, hindi naging maganda yung buhay natin. Wala tayo ibang, huwag natin sisisihin ng Diyos, huwag natin sisisihin ng gobyerno, huwag natin sisisihin yung mga magulang natin. Ikaw ang nag-decide niyan. Tayo po yung nag-decide ng mga bagay na. Kaya nga, ang Diyos, sinasabi niya na, di ba? Ipagkatiwala mo sa akin yan. Papatnubayan kita sa lahat ng tatahakin mo. Sabihin mo lang, anak, ano ba yung gusto mo? Di ba? Lumapit ka lang sa Panginoon, Lord, ano ba yung magandang trabaho para sa akin? Lord, ano ba yung company? Lord, ito ba yung maganda? Lord, ito ba yung kurso? Ito ba yung dapat kong gawin? Lord, ito ba yung babae? Ito ba yung lalaki para sa akin? Ito ba yung magiging soulmate o partner ko habang buhay? Ito na ba yung binigay mo, Lord? Diba? Dapat ganun lagi na nilalapit natin sa Panginoon. Ipinagkakatiwala natin sa iyo. Sa Panginoon yung lahat ng mga bagay. Ngayon, pangalawa, hindi lang yan, perfect peace. Yung bigyan tayo ng lubos na kapayapaan. Sabi ng Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Kaya makita natin, di ba? Yun yung kapayapaang maganda na binibigay ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi tayo na-stress, hindi tayo na-depress. Di ba? Hindi tayo nalulungkot. Bakit? Ang Diyos yung magbibigay ng kapayapaan. Amen? Panguli, siyempre yung answer, prayer. Ayan. Kapag tayo po ay malalim at masidhi, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, sabi yan, kaya tandaan nyo, anuman ang hilingin nyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito. Yung word na manampalataya, magtiwala ka na natanggap mo na. Tandaan nyo, nakita nyo hindi mo pa natatanggap, magtiwala ka. Diba, kahit wala pa. Diba, nagpe-pray ka ng bahay, nagpe-pray ka ng, mga pinagpe-pray nyo, sasakyan, magpe-pray ka ng partners in life, nagpe-pray ka na maganda pa, Lord, thank you, Lord, salamat. Ibinagkaloob mo na sa akin ito. Diba? Kaya sabi diyan, at matatanggap nga ninyo. Alam nyo, yung prayer kong yan, isa Mark 11:24, yan po yung pagkagising ko. Lahat pinagpapasalamat ko. Kaya Thanksgiving prayer ko yan, paggising ko ng umaga. Lord, thank you, Lord, sa panibagong buhay. Lord, sa panibagong pag-asa. Thank you, Lord, na ginabayan mo kami sa pagtulog. Then, iisa-isahin ko na yung mga panalangin ko na hanggang ngayon wala pa, pinagpapasalamat ko na kahit wala pa. Kine-claim ko lagi, binabanggit ko yung Mark 11:24. Sabi ko, Lord, ako yung nananampalataya na natanggap. Diba? Kahit wala pa yung mga bagay yun. Kasi ganun yung pagtitiwala ako sa Diyos eh. Diba? Ganun yung pagtitiwala ko na kahit wala pa. Diba? Hindi porket wala pa, diba? Pero by the will of God ay pagkaloob ng Panginoon yung lahat ng mga bagay na yun. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. So, tanong mga kasabi mo, may natututunan ka ba? Ayan. Sana po, Sana po, matuto tayo. Yun po yung prayer. Madali lang po yung prayer na yan. Yung laging nananalangin. Kung ano lang yung gusto natin sambitin sa Panginoon. Diba? Sa everyday lang. Panguli, pray continually since the enemy never stop attacking. Tandaan natin, ang demonyo, hindi humihinto yan. Diba? Ang demonyo, tuloy-tuloy yan na umaatake sa atin yan. Basahin po natin yung ating talata. Sabi diyan, Efesios 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ito, makikita niyo po itong talatang ito, ibabalik ko po kayo sa itaas para makita natin na bakit binanggit yung manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi ng Efesos 6:11-12, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos.
upang mapaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. Kaya makikita natin dito, pinasusuot dyan ni Paul, yung mga ba? Yung kasuotang pagdigma para mapaglabanan yung dyablo. Kasi alam naman natin yung kaaway natin, ay lagang natin yan. Sino ba yung laging sino ba yung kaaway natin? Walang iba kung di ang dyablo o ang demonyo lang naman. Sabi dyan, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kaya makita natin, di ba, ginagamit madalas at minsan ng demonyo yung ating minsan kaibigan, katrabaho, yung asawa, yung mga magulang, yung anak. Ginagamit ng demonyo para sirain at wasakin tayo. Di ba? Kaya dito kinakailangan, meron ka lagi, nananalangin po tayo lagi. Di ba? Kasi ang demonyo hindi umiinto yan eh. Diba? Kaya nga pagdating doon sa 18, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang demonyo, di ba? Sa totoo lang, kahit ngayon, nandito ang demonyo sa loob. Inuudyokan kayo na huwag kang makinig. Di ba? Inuudyokan ka na huwag kang makinig. Matulog ka na lang. Huwag mong pansinin niya si pastor. Di ba? Sino ba nagsasabi nun? Ang Diyos ba? Hindi. Kasi akala natin, ang demonyo hindi nakakapasok sa simbahan. Di ba? Gagawa yan ng paraan na para malibang ka, hindi mo makuha yung mensahe, lalo na para sa'yo yan. Di ba? Kakausapin ka ng katabi mo para hindi mo maintindihan yung mensahe. Di ba? Lahat ng taktika ginagawa niyan. Lahat ng taktika. Di ba? Ganyan po ang demonyo. Wala namang ibang tinatarget diyan kundi yung mga anak niya lang naman eh. Alam na namang targetin niya yung hindi niya anak. Gumagawa na nga ng kasalanan yun. Ba't yun pa yung tatarget? Hindi yung niya, di ba? Kaya nga po sabi rito, the devil, our enemy, is always looking for someone to devour. Di ba? Yung ating kaaway, ang demonyo, ang ating kaaway, laging naghahanap ng mga tao na kanyang masisila o malalapa. Sabi niya, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway nyo. Kaya makita natin, di ba, kaya binanggit kanya sa Epeso, hindi yung tao kalaban natin. Ginagamit lang yon ng dyablo o ng demonyo. Di ba? Sabi diyan, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ba, alam naman natin ng leon, carnivorous yan, pag naghahanap ng pain yan, talagang gigil na gigil yan, di ba? Talagang umuungal yan. Pag nakakita yan, talagang dadambahin talaga yan eh. Ang demonyo, ganun eh. Naghahanap ng masisila yan. Ay, ito. Diba? Sabi niya, ito. Pagkukwentuhin ko itong dalawang to. Ito, paantokin ko to yan. Di ba? Kasi ito, hindi nananalangin to. Para lalong hindi manalangin to. Di ba? Patutulugin ko to. Di ba? Papaypayan kaya, mamaya makakatulog ka na. Ito, sabihin niya ba? Sa video sa katabi niya, kalibitin mo yan, kausapin mo yan. Yan, di ba? Kasi hindi nananalangin, hindi pa nananalangin. Baka matutong manalangin yan. Kalabitin mo, kausapin mo, dali. Di ba? Siyempre, pag ginagawa, di ba, magkukwentuhan ka na. Ganun mangyari, di ba? Patunugin mo yung cellphone, patunugin mo yung cellphone dili para magawin. Yun na po. Lahat ginagawa hindi mo. Kasi naghahanap ng masisila yan eh. Tinitignan niya dyan, di ba? Tinitignan niya kung sino yung mga Kasi hindi naman niya maghahanap sa labas eh. Alam niya, di ba? Alam naman natin, hindi natin sinasabi na sasama na yun sa labas. Hindi. Alam natin, no relationship pa sa Panginoon, kinakailangan pa nila natin isang panalo. Kaya sila siyempre, alangan ng payo yung lapain nila, alam yung silain nila. Kanya na nga yun eh. Kaya nga tayo nag-wiwid para madala sila rito. Pag nandito na tayo, yan yung gagawa ng parang para ilayo na naman tayo dito. Diba? Kaya makita natin, mahalaga yung pananalangin. Sa buhay natin, mahalaga po yan. Tayo po ay nananalangin. Amen? Sunod, next, sabi pa dyan, to overcome temptation since our flesh is weak. Magbantay kayo, tignan nyo, si Christ na nagsabi nito Kanina binanggit din kay Peter. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Kaya tayo nadalaig ba? Ang sabi, para hindi tayo madaig ng tukso, kinakailangan manalangin daw tayo. Ang sabi dyan,
Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tandaan natin, ito yung problema, yung laman. Kasi gusto ng laman lagi masarap. Masarap yung kasalanan, di ba? Masarap mga lunya, di ba? 2, 3 asawa, masarap yun. Di ba? Yun yung gusto ng laman eh. Masarap magnakaw, maraming pera, masarap mandaya. Di ba? Puro, ano ba yun? Gusto ng laman yun. Masarap manood ng pornography, ba nanood ka na, na-obsess ka. Laman yun eh. Di ba, laman yun, kaya makita natin, kapag hindi ka mapanalinginin, di ba, madadaig ka ng tukso. Yung espiritu laging nakahanda yan. Ang problema yung laman eh. At tingnan natin sa Romans ang sabi ng Romans 7:25, sabi ni Paul ito yung kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko yung kautusan ng Diyos. Sabi na, ngunit sa pamamagitan ng katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Yung nature ng ating laman, hinahanap lagi niyan yung masarap, yung kasalanan. Kaya po kinakailangan, sabi ni Christ, magbantay tayo at manalangin. Kaya alam nyo, kaya tayo nadadala ng tukso, di ba? Dahil hindi ka na nananalangin eh. Nadadaya ka ng kaaway. Nadadaya tayo ng demonyo. Di ba? Mangungupit ka, mandadaya ka, magkukodigo ka, di ba? Manlalamang ka ng kapwa. Di ba? Lahat na ba? Makakabalik ka doon sa dati mong bisyo. Di ba? Lahat gagawin ng demonyo yan. Sabi nga, di ba kanina, naghahanap yan ng masisila eh. Ba, kaya ganun po, kaya makita natin dito, ganun kahalaga, yung tayo po ay laging nananalangin. Dahil yung kaaway laging umaatake yan. Hindi po humihinto yan, tandaan nyo. Kung meron ditong masipag magpanalo, mag-follow up, talo sa demonyo yan. Di ba? Sabi nga, laging umaaligid yan, hahanap ng masisila eh. Natandaan nyo sa aklat ng Job? Tinanong, di ba? Tinanong ng Diyos yung ano ginagawa ni Satanas? Paruot parito, sabi niya. Di ba? Tinanong siya ng Diyos, Satanas, ano ginagawa mo? Paruot parito raw siya. Paruot parito, naghahanap ng malalapa, ng masisila. Ganun daw yung ginagawa niya. Kaya yan, hindi umihinto po yun. Kaya kung wala tayong pananalangin, hindi tayo laging nanalangin, natatalo tayo ng mga bagay. Ang nangyayari, natutukso tayo. Yung mga desisyon natin sa buhay, nagkakamali tayo. Ang nasusuod yung ating mga sarili. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya makita natin mga kapatid, bakit natin maunawaan na dapat manalangin? Yan po yung 4. Diba, yung unang-una, sabi natin, pribilehiyo natin yan na makalapit sa Diyos. Pangalawa, yung powerful assistant na mula sa Diyos. Pangatlo, diba, yung pag ikaw ay nananalangin lagi, iyon po yung malalim at masidhimong pagtitiwala sa Diyos. Panguli, alam natin yung kaaway, nandyan lagi yan. Diba? Kaya yung kasalanan, hindi nahihirapan tayong maiwasan yung kasalanan. Sa pagtatapos natin, ito, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, last Sunday, tinuro ni Christ, manalangin ng lihim. Ngayon, sabi niya rito sa Luke 18:1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Dalawa yung gustong paratingin ni Christ dito. Yung laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, di ba? Gusto ng Panginoon, hindi lang tayo nananalangin personally ng lihim, lagi rin tayong nananalangin. Tinignan ko nga kung sino yung sila Binalikan ko sa 17 kung sino yung kausap ni Christ. Yung kanyang mga alagad na tinuruan niya rin. Yung kanyang mga alagad na tinuruan niya rin ng manalangin ng lihim dun sa Ama. Kaya makita natin, hindi lang tayo tinuruan na meron na tayong personal prayer, tinuruan pa tayong manalangin lagi. Nagbigay siya rito ng talinhaga para lalo nating maintindihan. Sabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po niyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili,
kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. Dito binibigyan niya para maliwanagan natin, merong isang hukom na napakahigpit at yung biyuda na humihingi ng justice. Ano po ginagawa? Yung biyuda ang kulit. Punta ng punta sa hukom, naibigay mo na yung hustisya. Kahit matapang yung pero ganun pa rin. Diba? Sabi nga na ito yung sagot ng Panginoon. At nagpatuloy ang Panginoon siguro. Sabi niya, pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Kapatid, makita natin kapag lagi tayo ang gusto ng Panginoon, lagi tayong manalangin. At sa pananalangin natin, sabi ko sa inyo, di ba? Dalawa yung tinatapik ni Lord doon eh. Yung mawag mawalan ng pag-asa, maging matyaga tayo. Lagi kang nanalangin, wala pa maging matyaga. Sabi niya, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kapag lagi kang dumadalangin sa Diyos, katulad ng biyuda, napakakulit. Sabi niya, ang sabi ng hukom, bibigay ko na ngayon justice dito. Naiinis ang kulit eh. Pero ang Diyos hindi po naiinis. Diba? Kapag nakita niya na lagi kang dumadalangin sa Kanya, continuous prayer ka, walang patid ka manalangin, sabi niya, ibibigay niya yan. Yung kung ano po yung hinihingi natin. Diba? Kaya nga po yung mga prayer natin matagal, banggitin nyo lang lagi, pagpasalamat nyo lang. Gamitin nyo yung Mark 11:24. Diba? Magpa-thank you, Lord. Diba? Doon sa yung inihingi mo, may inihingi ka sa Panginoon. Diba, Lord, salamat kahit wala pa. Diba? Ulit, lagi mo lang banggitin sa Panginoon yun. Pagpasalamat mo lagi. At makita natin kung ano pa yung mga bagay na idudulog natin. Diba? Kaya nga, maganda na talagang lagi tayong nananalangin. Yun yung gusto ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo na, kasi kapag lagi tayong nananalangin, magiging bahagi ng buhay natin ito. Tandaan natin, kahit saan tayong lugar na doon. Nasa trabaho ka man, o nandun ka sa pasyalan, nandun ka sa mga kasama mo mga trabaho, sa mga school. Kahit na pag nagraraning ako, talagang kahit Lord, ingatan mo po ako, maraming truck eh. Diba, biglang bisa umaharurot yun kasi sa highway ako umiikot ako doon sa may lugar namin eh. Diba? Sabi ko, bisa nananakit na ito, Lord. Kaya ko pa to, Lord, yung tuhod ko, sakit na. Sabi ko, kaya ko pa to, Lord, kaya ko pa. Sabi ko, alam ko, hindi ko ako mababayaan. Diba? Ganun po ako pag naglalakad ako, ganun lagi. Tinatawag ko lagi ang Diyos. Tumatawag ako lagi sa Kanya. Na, yun yung makita natin yung panalagang manalangin walang patid. Diba? Kasi pag nakikita ng Diyos, grabe, itong anak kong to, talagang grabe ang tiwala sa akin. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ako pag minsan bibili lang sa Talipapa, malapit lang sa amin yun, nagpe-pray pa ako ron. Lord, baka ingatan mo nga po ako, mamamalengke ko, Lord, na mailayo ko sa mga sakuna, di ba? Kasi hindi mo alam, kahit nga dyan, paglabas mo dyan, baka mamaya, huwag naman po sana, di ba? Yung demonyo, gumagawa ng paraan yan. Diba? Pero kung meron kang panalangin sa Panginoon, yung protection nandun lagi. Kasi yung pag-iingat, hindi lang naman yan sa malalayong lugar. Nakasakay ka sa aeroplano, nakasakay ka sa barko, nakasakay sa bus na malayo. Kahit malapit, pwedeng mangyari yan. Naglalakad ka lang eh. Papauwi ka lang sa bahay eh. Pwedeng mangyari yan eh. Kaya nga, wala yan sa lapit at layo kapag iingi ka ng protection sa Diyos. Diba? Wala yan. Kaya kahit malalapit, mamamisan, bibili lang ako ng almusal, nagpe-pray, Lord, pakaingatan mo po ako sa aking mga daraanan. Diba? Ganun lagi ako eh. Diba? Kung meron mang hindi siyempre, pasok tayo doon sa Romans 8:28. Minsan, merong nangyari na kahit nag-pray ka, pasok ka doon sa Romans 8:28. Meron lang gustong ipaunawa ang Diyos sa atin. Basta't ang Diyos, ganun lagi po yan.
Kapag mahal tayo ng Panginoon, hindi naman niya tayo pababayaan. Ang pinakamahalaga dyan, lagi lang po tayo nagtitiwala po sa Kanya. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Sana po ay marami po tayong natutunan sa gabing ito, na hindi lang tayo ngayon na marunong manalangin sa ating mga kwarto. Sana po ay, nawa po ay araw-araw, sa araw-araw ng ating mga buhay, lagi mong kasama ang Diyos. Diba? Kapag tayo po ay natutokso, rebuke nyo lang. Rebuke nyo si Satan, diba? In Jesus' name, Lord. Diba? Tulungan mo po, gano'n. Kasi kapag hindi natin ginagawa yung bagay na, lalo tayo matatalo po ang demonyo. Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Holy Father, Diyos Ama sa langit, sambahin ang inyong ngalan. Tunay nga po, Lord, salamat. At ngayong gabing ito, Panginoon, sa aming huling service, Panginoon, patuloy muli kayong nagbigay ng mensahe na panibagong itinuro mo sa amin na lagi kaming manalangin. Lord, anumang sitwasyon sa buhay namin, anuman yung mga ginagawa namin, kung kinakailangan na manalangin kami, Lord, ipanalangin namin yung ibang tao, manalangin kami sa sarili namin, Panginoon. Lord, tulungan mo, Lord, unti-unti maisagawa namin yung lahat ng mga bagay na ito. Lord, I know na gusto mo kami maging prayerful church, Panginoon. Kaya Lord, kami naninikluhod sa inyong mahabaging trono. Inyo nawang loobin, Panginoon, na lahat po kami, Panginoon, na mga disciples mo sa Salt and Light Church, tulungan mo, Lord, maging prayerful kami, Panginoon. I know, Lord, katulad nga ng tinalakay namin, ang demonyo, Lord, laging nariyan, gagawa ng paraan para hindi kami matutong manalangin, para hindi kami laging manalangin. Sabi mo naman po, Lord, sa iyong mga salita, matagal nang napagtagumpayan niyo po yan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Nais naming laging nakikipag-usap sa inyo. Nais naming laging malapit sa inyo. Para yung relationship, Lord, lalong maging maigting, Panginoon. Hallelujah, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na wag masayang, Panginoon, ito muling napakinggan namin. Lord, paglabas po, Lord, ng lugar na ito, Panginoon, Lord, selyohan mo nga, Lord, ng iyong kapangyarihan, ng iyong Espiritu, ang iyong mga anak, Panginoon, upang hindi maagaw yung mga salita mo na kanilang napakinggan. Upang, Lord, sa araw-araw ng kanilang buhay, Lord, maaalala nila ito at magagawa nila, Lord, yung mga bagay nito. Tunay nga, O Diyos, kayo po yung Diyos na nasa lahat ng dako. Lord, kaya nawa po saan man sila naroon, Lord, pakahipuin mo sila, Lord, gabayan mo sila, na maalala nila lagi yung itinuro mo sa amin na kami laging mananalangin. Manalangin kami lagi. Hallelujah. Kaya Lord, thank you, Lord. Salamat. Lord, talagang kayo po yung napakabuting Diyos. Wala kayong katulad na Diyos. Wala kayong katulad. Kayo lang yung Diyos na nakakaabot ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, dahil kami ay iyong anak, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Purihin kayo, Diyos. At Lord, isang panibagong linggo na naman, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang iyong mga anak sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral, Lord, sa mga nagninegosyo, Lord, gabayan mo sila. Ingatan mo sila, Lord, sa kanilang mga pagtatrabaho, sa pagpasok sa school. Lord, maging maayos, maging mabuting lingkod mo sila, Panginoon, kapag sila'y nasa school, sa trabaho, o saan man sila naroon, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, yung kanilang mga source of income, Panginoon. I-bless mo po, Lord, yung mga source of income. Yung mga estudyante namin, Lord, gabayan mo sila, Lord, hipuin mo sila, Lord, para maging masigasig sila, maging masipag sila sa pag-aaral, Lord. Ilayo mo sila, Lord, sa mga paglalakwatsa, Panginoon. Ilayo mo sila, Lord, sa mga bad influence people, Lord. Ilayo mo, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. At tulungan mo po, Panginoon, na yung lahat ng pangangailangang pinansyal, Lord, ng lahat ng anak mo, Lord, ay patuloy na manatili, Lord, na matatag, Panginoon, hindi magkukulang, Panginoon, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tulungan mo nga rin po, Lord, yung mga bagay spiritual na aming gagawin, Lord,
Tulungan mo, Lord, na ma-apply namin sa buhay namin to. Lalo, Lord, yung aming mga personal prayer at yung aming continuous prayer, Lord, ay magampanan po namin at magawa po namin. Purihin kayo, Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.